Gozaimasu. Tingnan sa picture. May seaweed yun sa akin. Kaya mo na. Hindi ko yun alam. Si Kuya na yung nagpasya. Konnichiwa, Jumashite. Ako si Leklek, OFW dito sa Japan. Tara alamin natin kung magkano ang ginagastos namin dito sa may Japan para sa pagkain at magkano ang mga presyo nito. Puro food trip to, tara! Pasensya na nga pala kayo sa itsura ko ha. Ilang araw na kasi kami umiinom. Bakasyon kasi. Pagkatapos nga pala ng bakasyon dito, balik na ulit kami sa normal. Ayan, dito ako bumili. Sa tindahan ni Mang Steven, ayan nga pala yung mga simpleng almusal dito sa may Japan. Mga tinapay, may ibang mga tinapay. Kaya nga lang, walang tindang pandesal dyan at saka pandikoko, tsaka putok. Puro yan lang talaga. Pero masasarap din naman yung mga yan. Kaya nga lang, medyo mahal. Ayun nga pala yung mga nabili ko. Tasty, tas simpleng gulay, tapos milk tea. Ay, hindi pala milk tea yun. Yogurt nga pala. Ayun ang nabili ko. Tasty, tapos konting gulay para sa salad. Tas ayan yung presyo niya, 741 yen. So sa pera natin, mga nasa 300 na siya. O depende yan sa palitan. Ayun nga pala, pumunta kami sa may kainan ng ramen para kumain. Dito talaga sa Japan, pagkasama ko yung mga kaibigan kong Japanese, nasasanay na rin ako na tuwing kakain, may kasamang beer. Ganito kasi talaga ang nakagawian dito. Pero nasa iyo pa rin naman yon kung gusto mong gawin yung ginagawa din nila. Ako tinatry ko lang din naman gawin dahil minsan lang naman ako dito. Oo nga pala, super jumbo yung nabigay sa akin na beer, napakalaki talaga niyan. Hindi porket nandito ko nga pala sa Japan is lagi-lagi ka makakain ng ganyan. Kumbaga kung para sa atin, parang yan ang Jollibee o kaya ang McDo. Kaya paminsan-minsan lang din kami kumakain niya. Kalimitan nga pala ng mga kainan na ramen dito is may tinatawag na set meal. Yung halimbawa, order ka ng ramen, tas may set na rin yun na chahang o parang sa atin, fried rice. Tas may kasama na rin yun na chicken kung minsan o karage. Lahat pala yan, yung ramen, yung fried rice at saka yung beer, mga nasa 500 to 600 pesos pala lahat yan. Tara, pumunta naman tayo dito sa may Donkey kung saan may mga kakaibang mga pagkain na mabibili. Stroll ko kayo dito. Ako lang nalaman na meron palang mga tindang mga insekto dito. Nakalagay mixed insect, may uod, may tipaklong, tas meron din to tarantulang pinirito, tas napakamahal pa niya, 2,680 yen. Para kumain ka lang ng gagamba, manghuhuli na lang ako sa may CR namin. Maraming ganyan, malalaki pa. O nga pala, dito may mga dried din. Yan, may mga pinatuyong mga pagkain din dito. Hindi ko alam kung anong mga yan. Siguro, ayan, mga pinatuyong unicorn yan. At marami pang iba, katulad nga ng nandito sa may baba, pinatuyong kaliskis ng sirena. Hindi ko alam ang lasa niyan at hindi pa ako nakakain yan. Dito naman sa taas, meron naman pinatuyong buto ng triceratop. Hindi ko alam kung anong lasa niyan pero parang ang sarap. Ito naman nasa gilid ko, pinatuyo yata ang karne ng T-Rex to. Hindi ko rin alam ang lasa niyan, hindi pa ako nakakatikim niyan. Meron pa dito, tinuhog na pakpak ng dragon. Iba-iba din siguro yung mga lasa niyan. May maanghang, may hindi. Meron din sweet. Meron pa dito, napakadami talagang tinda. Ito yata tinatawag dito na pinatuyong luha ng sirena. Mukha siyang masarap. O nga pala, itong mga to ginagawang pampasalubong talaga to, nabibili sa Donkey. Meron pa dito, mukha siyang pinatuyong kuko ng kapre. Pero joke lang talaga, lahat ng mga pinakita ko sa inyo is mga dry squid yon. Iba-iba lang talaga yung pagkaluto niya. May tinuhog, may talagang dry, tas may sweet. Meron pa nga ditong tindang dilis din. Masarap talaga yan, pampulutan. At yan yung mga squid na hindi naman masyado na dry, pero talagang parang nilaga lang talaga siya. Meron pa ditong scallop, hindi ko alam kung anong lasa niya kasi hindi pa rin naman ako nakakatikim niyan. Mga hinawakan ko, hindi ko alam kung anong tawag niyan, hindi pa rin naman kasi ako nakakakain niyan, pero mukha talaga siya pinatuyo na baga ng isda. Ito namang isang to, nakakain na ako niyan. Ang sarap niyan, medyo manamis-namis na konti, pero parang dilis talaga yan na malalaki. Ito naman ang mani nila dito, di ba tayo pagka nagiinuman tayo, manilang talo na kagad para sa inuman. Ito naman yung mutmuti nila dito pag nagiinuman, ayan ang madalas mo makikita pagka magpupunta ka sa mga bar dito sa Japan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero parang rice crispy yan, pero masarap din yan, medyo maalat ng konti. Ito, meron na naman dito, mukha siyang pinatuyong paa ng manananggal, pero joke lang, talagang pusit lang talaga yan. Karamihan talaga ng mga dinadry dito is puro mga pusit. Iba-iba na nga lang ng paraan kung paano nila niluluto.
Meron na rin mga tinda nga dito ng mga kilo-kilo mga chocolate. Ayun talaga yung mga binibili dito, pampasalubong. Pero kahit ganyan yan, medyo mura lang talaga siya. Pero napakasarap din talaga niyan. Bumibili din ako niyan paminsan-minsan. Tapos meron din mga dito mga century egg. Hindi ko alam kung century egg yan. Pero parang boiled egg at saka pugo. Meron na rin. Yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero mukha siya pinato yung karne ng balyena. O nga pala dito sa Japan, alam nyo ba talagang kinakain ng mga balyena dito? Meron season sila para manguhuli ng mga balyena. Hindi ko lang alam kung meron pa hanggang sa ngayon yun. Pero sa may supermarket, meron kayong mga mabibiling karne doon. Karne ng mga balyena. Dito pa nga marami kayong makikita mga maliliit pa na garapon, mga dried squid to. Ito yung mga ginagawa talaga pampasalubong. Tapos hindi ko alam kung anong tawag dito. Comment down below. Comment down below kung gusto nyo gawing kumukbang lahat ng mga yan. Ayan, parang pudgy bar na pinatigas. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Hindi ko rin alam kung anong lasa niyan. Kalimitan talaga dyan. Hindi ko pa nakakain. Tapos dito pati french fries ginagawa, pinapatuyo na rin. Hindi ko alam kung anong lasa niya. Basta para siya pinatuyong french fries. Dito nga sa may Japan, kalimitan ng mga train dito is meron sariling CR. Kaya tara, samahan nyo ako kung ano nga bang makikita natin sa loob ng CR, sa loob ng train. Ayan nga, pagpasok mo may makikita kayong maliit na lababo. Ayan, ganito yung train CR nila. Yan, may lagayan din ng tissue. Yung kulay blue na nga pala na yon. Kung sakali magpa-flush kayo ng CR, itatapat nyo lang dun yung kamay nyo. Tapos magpa-flush na siya. Napakalaki talaga ng CR na to. Kasya ang 3 tao dito. At ayan, nakababa na nga pala kami. Pupunta nga pala tayo dito ngayon sa may Tennoji. Sikat na sikat tong pasyalan dito sa may Osaka. At naman ang mga laro ng mga matatanda dito, kung sa atin ang laro nila is chess. Ito naman yung pinaka-chess nila dito sa may Japan. Kalimitan talaga ng mga naglalaro dito is puro mga matatanda. Hindi ko lang alam kung marunong pa maglaro ng mga ganyan, yung mga bata, mga Hapon. Napakaganda talaga mamasyal dito sa may Tennoji. Sikat na lugar din to sa may Osaka. Kasi nakaka-nostalgic din. May mga makikita din kasi kayo mga old fashion o mga old school na mga gamit dito na nakaka-nostalgic din. Meron din mga nagpapagames dito, parang pellet gun kung sa atin yan. Alam nyo yung mga palaro sa may peryahan. Dito naman sa may gilid, mag-aaral ka kung paano mamana. Pwede ka mag-rent ng pana dyan. Tapos napakalaki talaga nitong barilan na to. Kumbaga parang sa atin, parang pellet gun sa may peryahan to. Ang daming mapapalalunan. Kaya naman maraming ganyan talaga dito. Usually pag may festival is dahil nakalagay dyan. Ewan ko kung ba't bilog-bilog lang talaga yan. Dito maraming sikat na mga restaurant. Ayan nga pala, napakasarap ng mga pagkain yan. Ang sarap kainin pero hindi pwedeng kainin yan. Kasi dito mga nakadisplay na pagkain para talagang totoo pero display lang talaga yan. Para mga plastic na ginagawa dito sa Japan. Pero pag titignan mo sa personal para talagang totoo yan. Ang sarap-sarap, nakakapaglaway kung titignan mo lang. Hindi ko alam kung paano ginagawa yan, pero sa mga restaurant talaga dito sa Japan, lagi talaga may mga nakadisplay na pekeng pagkain na ganyan. Siguro para hindi ka na mahirapan mag-order kasi nga naman napakahirap talaga ng lingwahe ng Hapon, kakaiba talaga. Katulad ko, pag ako order ng uso, tinuturo ko na lang yung pagkain. At least pag may nakalagay na ganon, talaga malalaman mo kung anong itsura ng bibilin mo. Ang pinuntangalan talaga namin dito is gusto ko magpa-picture sa may Tennoji Tower. Sikat na sikat kasi talaga to. Marami talaga mga nagpupunta dito. Hindi lang mga dayuhan, pati mga Hapon nagpapa-picture dyan sa sikat na tower na yan. Yun lang, Ijodes! Ayun. Naalala ko, meron pa nga palang binigay sa akin ng paalis na ako. Regalo. Ay, ito. Ito, binigyan nga pala ako ng ano. Ay, kita ba? Binigyan ako ng, ano to? Couch na wallet.